nakakita ang pulis ng isang umiiyak na bata sa basurahan na kanyang ikinagulat at ikinabahala. Ngunit ilang mga taon nang makalipas, wala siyang kamalay-malay. Nasasorpresahin muli siya ng buhay sa isang nakakagulat na gantimpala. Sa isang tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa kanayunan, isinasagawa ni Marcos ang kanyang gawain na pagpapatrolya tulad ng isang tapat na pulis. Ang lungsod ay talaga namang napakapayapa na para bang lahat ng mga tao ay tuluyan ng natutulog. Kaya naman, ang buong lugar ay naghahatid ng isang kalmado at payapang katahimikan. Kaya naman sa mga pagkakataon na ito ay may oras si Marcos na tignan at kahangaan ang napakaganda nilang lugar. Sa kanyang paglalakad ay para ba siyang bata na manghang-mangha sa kung gaano kaganda ang liwanag ng mga ilaw sa gabi na para bang nagsisilbi itong mga bituin sa kalangitan. Napapatingin din siya sa mga bahay-bahay sa kanilang lugar. Iniisip niya na ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang masasayang mga kwento. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay mas lalo pang lumalim ang kanyang pag-iisip. Iniisip ni Marcos kung ano nga ba ang pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya na kung saan ay pwede niyang makasama sa mga araw na dumadaan. Sa mga pagkakataon na merong maganda at hindi magandang nangyayari sa kanyang buhay, sa mga kaligayahan at takot. Ano kayang pakiramdam ang magkaroon ng isang pamilya na uuwian mo pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw? Nang mga pagkakataon na ito ay nasa 39 na taong gulang na si Marcos at ang kanyang buhay bilang isang pulis ay masasabi nating malungkot. Dahil sa araw-araw ba naman na sinusugal niya ang kanyang buhay, hindi niya na pinapayagan pa ang kanyang sarili na ikasal o magkaroon pa ng anak simula noong mamatay ang kanyang tatay na isa ring police officer katulad niya. Natatakot siya na baka mangyari din ito sa kanyang pamilya. Ayaw niyang maranasan ng mga magiging anak niya kung sakali ang mawala ng isang tatay, kung saan ay araw-araw niyang sinusugal ang kanyang buhay. Ang paglaki ng walang tatay ay napakahirap para kay Marcos, lalong-lalo na para sa kanyang nanay, na kung saan ay sobra nga itong nalugmok at hindi na tuluyang nakarecover pa. Kaya naman nang mapagdesisyonan niya na sundan ang mga yapak ng tatay niya na itinuturing na rin bilang kanyang bayani, kasabay nito ay napagdesisyonan niya rin na maaaring mas magiging magaan kung hindi siya magkakaroon ng asawa o mga anak, na kung sakali mang may mangyaring masama sa kanya ay hindi malulungkot tulad ng kanyang naranasan. Gayunpaman, simula nang mapagdesisyonan niya ito, pakiramdam niya ay hindi siya kompleto. Pakiramdam niya ay wala siyang taong mapagbabahagian ng kanyang mga kwento, ng kanyang emosyon at ng kanyang mga iniisip. Isang simpleng tao lang naman si Marcos, ngunit isang lalaki na talaga namang napakasipag sa kanyang ginagawa. Lumaki siya sa isang may tuturing nating lower middle class family sa parehang syudad na pinagtatrabahuan niya ngayon. Ang kanyang tatay na isang policeman at ang kanyang nanay ay nagtatrabaho naman bilang mananahi ng damit. At simula nga noong pagkabata niya, matapos niyang mawala ng pinakamatalik na kaibigan, ito ang kanyang tatay, alam na ng batang si Marcos na gusto niyang gumawa at bumago ng buhay ng iba, na kung saan ay ayaw niya nang maranasan ng ibang mga tao ang naranasan ng kanilang pamilya. Kaya naman napagdesisyonan niyang maging isang pulis, at ang desisyon na ito ay ginawa niya noong 18 taong gulang pa lamang siya. Simula noon ay naging determinado nga siya sa kanyang trabaho. Isa lamang kasi si Marcos sa iilang mga pulis sa kanilang syudad na totoong nagmamahal sa mga tao at gustong protektahan ng mga simpleng mamamayan. Kaya naman umabot na nga sa punto na para makilala niya ang mga tao sa kanilang bayan ay lagi siyang sumasali sa mga aktibidad na ginagawa dito, katulad na lamang ng pagvo-volunteer sa mga shelters at mga gawain sa simbahan. Kaya naman nakilala ng mga tao ang lalaking si Marcos, hindi lamang ng kanyang mga katrabaho kundi ng mga simpleng mamamayan bilang isang matapang at determinadong police officer, na kung saan handa niyang ang harapin ang kahit na anong mapapanganib at mahihirap na sitwasyon para lamang maprotekta ng komunidad na minamahal niya. Umabot nga sa isang punto na natawagan si Marcos para mag-imbestiga ng isang posibleng bentahan ng mga pinagbabawal na gamot sa kanilang lugar, na kung saan ang lugar niya ito ay kilala sa pagiging delikado at pinaghaharian ng mga gang. Nang makarating siya sa eksena,
Doon ay natagpuan niya nga ang mga kriminal na ginagawa ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Ngunit tinatagan ni Marcos ang kanyang kalooban. Imbis na maghintay siya ng mga tutulong sa kanya na iba pang mga pulis, si Marcos na nasa 25 taong gulang pa lamang noong mga pagkakataon na ito ay napagdesisyonan na resolbahin ang sitwasyon ng siya lamang mag-isa. Dahan-dahan pero mabilis niyang nilapitan ng mga kriminal na kung saan ay sinubukan niyang kumbinsihin ng mga ito na payapa na lamang na sumuko. Ngunit hindi ito gusto ng mga kriminal. Hindi sila basta-basta na lamang susuko kaya naman nagpaulan sila ng bala sa kanya. Agad siyang nakapagtago sa isang malapit na basurahan. At doon ay naalala niya ang kanyang tatay kung paanong nilabanan ng yumaon niyang tatay ang ganito ring uri ng mga tao. Kaya naman mas lalo pa siyang tumapang. Handa na siyang harapin ang kahit na anong pagsubok at nakakakabang sitwasyon na pwede niyang kaharapin. Hanggang sa kabutihang palad ay nagawa niyang matamaan ang isa sa mga sospek habang ang iba naman ay nakatakbo papalayo. Ngunit pasalamat sa katapangan at determinasyon na pinakita ng binatang si Marcos, nagawang ma-identify ng mga pulis ang iba pang mga sospek at maaresto sila kinalaunan. Pero kapag hindi naman nagtatrabaho si Marcos, kilala siya bilang isang simple at mapagkumbabang tao. Hindi niya kinukonsidera ang kanyang sarili bilang isang bayani sa kabila ng kanyang mga ginagawang kabutihan sa kanilang komunidad, kung saan ay gusto niya nga lang igugol ang kanyang mga libreng oras sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa detective, panonood ng mga action movies at sinusubukan niya ring magresolba ng mga misteryong kanyang nakikita. Napaka-interesado niya kasi na sana isang araw ay maging isa rin siyang detective, kaya naman hinahanda niya palagi ang kanyang sarili. Ganito lamang tumatakbo ang kanyang buhay. Araw-araw nagtatrabaho siya. Sa bawat mga araw na lumilipas, nagtatrabaho siya. Ngunit wala siyang kamalay-malay na may hinahanda pala ang kapalaran sa kanya na isang malaking sorpresa. Sa isang magandang gabi nga na iyon, habang nasa shift si Marcos at ginagawa ang kanyang pagroronda palibot ng syudad, nakita niya na lamang ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na minsan ay hindi niya naiisip. Napakadilim ng gabi at ang hangin ay paunti-unti nang lumalamig. Hinito niya ang kanyang sasakyan sa isang parte ng parke na kung saan ay dito ay nagpahinga siya at nagbasa ng libro. Nasa 20 minuto pa siyang pwedeng magpahinga dahil maya-maya pa naman ang susunod niyang pagronda. Kaya naman napagdesisyonan niya na umalis muna at lumabas sa kanyang sasakyan ng ilang mga sandali upang sa gayon ay makapag-stretch din siya sa kanyang katawan. Habang naglalakad siya ng mabagal sa mga kalsada, pinapanood niya ang pag-ihip ng hangin at ang simoy nito na bumabangga sa mga halaman ng puno. Sa mga pagkakataon na ito ay nakakaramdam na rin siya ng konting panlalamig. Ito na nga. Nagsisimula na yung taglamig. Wika niya sa kanyang isipan. Patuloy lamang siyang naglalakad habang iniisip ang tungkol sa kanyang buhay. Nang bigla na lamang nakarinig siya ng isang kakaibang tunog. Anong tunog yun? Curious na wika niya sa kanyang sarili. Ang tunog na ito ay para bang nagmumula sa isang madilim na lugar, sa mga basurahan sa isang parke. Kaya naman bilang isang pulis, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang baril at napagdesisyonan niyang mag-imbestiga sa kakaibang tunog na naririnig niya. Pinakinggan at sinundan niya ang tunog. Sa unti-unting paglapit niya sa basurahan, ay unti-unti rin siyang hindi makapaniwala sa kung ano ang tunog na kanyang naririnig. Hindi maaari. Nagdidelusyon lang ako. Wika ng pulis habang paunti-unting lumalapit sa pinagmumula ng tunog. Pero sa kanyang sorpresa at pagkadismaya, tama siya. Matapos niya kasing buksan ang basurahan, ay dito siya kinumpronta ng isang eksena ng hindi niya malilimutan. Isang bagong silang na sanggol kasi ang nakabalot pa sa isang lumang tuwalya ang kanyang nakita. Nanginginig ito sa lamig at umiiyak ng napakalakas. Sa sobrang gulat ni Marcos ay hindi na nga siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang binuhat ang bata sa kanyang bisig at dito ay pinakiramdaman niya na unti-unting naninikip ang kanyang dibdib. Ito ay napupuno ng kalungkutan at pagkagalit. Sino ba namang matinong tao ang aabandonahin ang kawawang bata na ito? Wala man lang siya kamalay-malay. Paano kung may nangyaring masama sa kanya bago ko siya natagpuan? Wika niya habang nagpapalingalinga sa paligid
na tinitignan kung meron bang kung sino mang tao ang pwedeng mag-abandona ng bata sa malapit. Ngunit sa kasamang palad ay wala siyang nakita na kahit na sino sa parke na iyon. Kaya naman bilang isang police officer ay agad siyang tumawag ng ambulansya at ng iba pang mga police units para agad na tignan at pagsilbihan ng bata. Kailangan niyang maghintay hanggang sa dumating ang paramedics at ang kanyang mga katrabaho. Samantala, habang hindi pa sila dumadating ay agad siyang pumasok sa kanyang sasakyan upang sa gayon ay makawala sila ng bata sa napakalamig na klimang bumabalot sa lugar at upang mainita na rin ang kaawa-awang sanggol. Sa mga pagkakataong nakapasok siya sa sasakyan, hindi matigilan ang kanyang pag-iisip sa kung ano ang nangyari. Maingat na tinitigan ni Marcos ang kawawang bata. At habang hawak-hawak ang sanggol sa kanyang bisig, ay nakaramdam siya ng isang napakalakas na pagkirot sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ng pagmamahal niya sa bata ay nagdulot para unti-unti nang mamuo ang mga luha sa kanyang mata. Sino ba namang makakagawa ng ganito sa iyo, baby? Wika ng lalaki habang dahan-dahan na inilalagay ang bata sa passenger seat upang sa gayon ay mas mabalutan niya pa ito ng maayos gamit ang isang kumot. At doon niya lamang napagtanto na ang batang ito ay isa palang babae. Maya-maya pa nga ay nagsimula ng umiyak ang bata dahil sa lamig na kanyang nararamdaman. Ginawa naman ng pulis ang lahat ng kanyang makakaya upang mapakalma ang bata. Okay lang, nandito lang ako. Magiging maayos din ang lahat. Saad niya habang binabalutan pa ang bata. Ang kanyang dibdib ay sobra ng naninikip at napupuno na ito ng iba't ibang mga emosyon na sumasabog sa kanyang puso. Nakakaramdam siya ng pagmamahal at pagkaawa para sa kawawang batang babae na iyon. Kung tutuusin kasi ay napakarupok pa ng bata. Ngunit talaga namang nararamdaman niya na isang anghel ang batang babae na ito. Pero sa kabila noon ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkainis at labis ang galit na kanyang nadarama sa kung sino mang tao ang mag-aabandona na lamang sa ganitong kaawa-awang bata sa isang basurahan. Sobra siyang nandidiri sa kung sino mang may gawa nito. Pero sa saglitang pagkakataon, napatingin si Marco sa bata at nang makita niyang napakaliit nitong muka at kung paanong nakapikit ang kanyang mga mata habang paunti-unting nakakatulog, bigla niyang na-imagine na parang ang batang ito ay pwede niya na nga ring maging anak na babae. Dahan-dahang hinaplos ng pulis ang malambot pang ulo ng batang babae na punong-puno nga ng dumi dahil sa basurahan na kinalalagyan niya. Ngunit kitang-kita naman ang angking kagandahan ng bata at ang pagiging inosente. Dito ay nakaramdam siya ng iba't ibang mga emosyon na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Napakaganda mong bata, wika niya habang unti-unti na nga siyang nasasanay sa pakiramdam na naidudulot ng batang ito sa kanyang buhay. Hanggang sa bigla niyang napagtanto na hindi niya naman talaga alam kung ano ang plano ng tadhana para sa batang ito. Pero ang alam niya, sa mga pagkakataong ito na meron siyang mas malaking layunin. Kaya naman napagdesisyonan niyang gawin ang kahit na anong makakaya niya para matulungan ang kaawa-awang bata na kung saan ay magiging responsibilidad niya na nga na protektahan ang maliit na nilalang na ito. Sobrang pagpapasalamat ang naramdaman ng pulis dahil nakita niya ang batang babae at nagkaroon siya ng oportunidad na maging isang bayani sa buhay niya. Napagtanto niya kasi na sa pamamagitan ng pagkaligtas niya sa bata ay nakatagpo siya ng panibagong dahilan para mabuhay. Pinangako ni Marco sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maibigay ang mas magandang buhay sa batang ito at ibubuhos niya ang lahat upang ito ay maprotektahan hanggang sa paunti-unti nang nagsidatingan ang mga ambulansya at iba pang mga pulis. At sa bawat pagtunog ng sirena ay ang pag-iyak naman ng bata. Kaya naman dahan-dahan niyang binuhat ito. Lumabas siya sa sasakyan at lumapit sa mga otoridad. Sa wakas, dumating na ang ambulansya at mabilis na dinala ang bata sa hospital. Sumakay naman pabalik si Marco sa kanyang sasakyan na kung saan ay pinanood niya ng mabuti ang proseso. Habang sinisigurado na magiging maayos ang takbo ng sitwasyon na mayroong tamang pangangalagang matatanggap ng bata. Habang sa hospital naman ay taimtim na naghihintay ang lalaki tungkol sa magiging balita ng kalusugan ng bata. Pakiramdam niya ay responsibilidad niya na ang kanyang kaligtasan kahit na ilang mga oras pa lamang silang nagkakakilala.
Sa bilang dako ay sinusubukan niya pa rin namang maintindihan kung papaanong merong taong halang ang kaluluwa na makakapag-abandona ng ganito kagandang bata. Dito naalala niya ang mga istoryang nababasa niya tungkol sa mga krimen at misteryo. At ngayon ay napagtanto niya na nasa kalagitnaan siya ng isang totoong kaso na kailangan niyang marisolba. Talaga namang nakakatakot ito, pero handa siyang ibigay ang hustisya para sa kawawang batang babae na iyon. Ito lamang ang gumugulo sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip ay nilapitan siya ng isa sa mga nurse na pinaalam sa kanya ang kalagayan ng sanggol. At sa kabutihang palad nga, maayos na ang bata. Ngunit kinikailangan pa rin niya ng espesyal na pangangalaga. At sa sandaling gumaling siya, ay agad siyang ililipat sa isang foster home. By the way sir, may pangalan na po ba siya? Biglang pagtatanong ng nurse sa kanya. Nang dahil dito ay napaisip ng sandali si Marcus at saka nagsalita. Flower. Flower ang ipapangalan ko sa kanya. Ngiting wika ni Marcus na para bang siya ang tunay na tatay ng bata na nagdulot para mapangiti ang nurse sa kanya. Pinili niyang tawagan itong Flower dahil ito ang nararamdaman niya para sa bata. Tulad ng unang pagkakataon na sila ay magkita. Tila ba isang bulaklak sa paningin niya ang bata nang malaman niya na isa siyang musmos na babae. Pero sa parehang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kaginawaan nang malaman niya na okay na pala ang kalagayan nito. Pero lubha namang nadurog ang kanyang puso dahil alam niya na ang kaawa-awang babae ay mapupunta sa isang foster home na kung saan ay kinikailangan itong ipaampon. Gayunpaman, alam pa rin naman ni Marcus na mapupunta sa isang maayos na pamilya ang bata. Pero sa ngayon ay kinikailangan niyang malaman kung saan ba ito nanggaling. Kaya naman sa tulong ng ibang mga kapulisan na agad na dumating sa pinangyarihan ng insidente, ay agad nilang pinahagilap ang lahat ng mga papeles ng lahat ng mga babae na nanganak sa ospital ilang araw ang nakararaan. Tumawag din siya sa ibang mga ospital sa kanilang syudad at tinanong ang kaparehang bagay. Sa ganitong pagkakataon kasi ay susubukan nilang matukoy ang nanay o ang tatay ng kawawang bata. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy lamang si Marcus na tutukan ng kanyang kaso kahit na hindi niya naman talaga ito trabaho. Pero sobra kasi siyang naiintriga sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad at dito ay nakakaramdam siya ng kaunting excitement. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa batang si Flower upang makuha nito ang kinikailangan nitong pagkalinga na kung saan ay lagi niya nga itong binibisita sa maternity ward. Gumugugol din siya ng ilang mga oras kasama siya at nagdadala din siya ng ilang mga regalo katulad ng mga laruan at mga damit para sa kanya. Habang paunti-unting lumalaki ang bata, ay paunti-unti ring nag-iibang mga regalong pinapadala ni Marcus, katulad na lamang ng isang kulay pink na mga damit at napaka-cute na sombrero na talaga namang bumighani sa puso ng mga nurse nang makita nilang suot-suot nito ng bata. Napakagandang bata naman yan, ang cute-cute! Saad ng mga nurse habang tinititigan nila ang batang babae na hagkan-hagkan at nasa bisig ng pulis na si Marcus. Nakakaramdam kasi si Marcus ng isang espesyal na koneksyon sa bata at nararamdaman niya ito sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa sanggol. Pakiramdam niya na isa siyang tatay na nag-aalala para sa kanyang anak na punong-puno ng pagmamahal. At ang pakiramdam na ito ay lalo lamang lumago na handa niya nang gawin ang lahat para sa bata. Bigla-biglang naiisip at nai-imagine ng lalaking si Marcus kung ano nga ba ang buhay niya kasama ang batang babae. Kung paanong masasayaan siya kapag napanood niya ang mga unang hakbang nito. Kung ano nga ba ang itsura ng bata sa unang mga ngiti niya na merong ngipin. May kakaibang pakiramdam si Marcus sa kanyang kaloob-looban na talaga namang nagpabago sa kanyang pagkatao. Ngayon ay nagkaroon siya ng panibagong perspektibo sa buhay. Paano kung ako na lang ang mag-ampon sa kanya? Pag-iisip ni Marcus habang tinititigan ang batang babae sa kanyang bisig. Ang isipin na ito ay patuloy lamang na lumalalim sa paglipas ng mga araw. At ngayon ay paunti-unti na nga siyang nakakaramdam na mas masaya siya kapag kapiling niya ang bata. Gayunpaman, ang pag-asa niya na maampon ang batang si Flower ay tuluyang nadurog nang merong mag-asawa ang nagpakita ng pagiging interesado sa pagkuha at pag-ampon sa bata. Bata pang mag-asawa na ito. Maayos ang itsura at merong komportableng buhay.
Pero dahil hindi nga nila magawang magkaroon ng anak, napagdesisyonan nila na kunin na lamang ang batang babae nang malaman nila kung ano ang naging sitwasyon nito. Sa katunayan yan, masaya naman si Marcus para sa posibilidad na magkakaroon na ng mas maayos na buhay ang bata. Isang buhay na mas maganda naman talaga kaysa sa kaya niyang ibigay. Pero sa parehong pagkakataon ay nalulungkot siya kapag naiisip niya na hindi niya na muli pang makikita ang bata. Lumipas pa nga ang ilang mga araw at nagpatuloy lamang siya sa pagbisita sa ospital dahil alam niyang papalapit na ang araw na kukunin ng batang ito at magkakaroon ng panibagong tahanan kasama ang kanyang panibagong pamilya. At sa wakas nga ay dumating na ang araw na iyon. Nakaramdam ng pagkalito si Marcus dahil nalulungkot at masaya siya sa parehong pagkakataon. Nakakita siya ng ilang mga tao doon, mga pulis, mga investigador, mga doktor at ilang mga nurse na nag-aalaga sa bata. At para naman kay Marcus ay binuhat niya ang bata para sa huling pagkakataon. Marcus, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, pakiusap, huwag kang umiyak. Pagpipigil niya ng mga luha habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa sorpresa ng pulis, nang ibigay niya na ang batang ito sa kanyang panibagong mga magulang, ay hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Congratulations po. Ano po bang ipapangalan niyo sa kanya? Pagtatanong ni Marcus sa mag-asawa. Ngumiti ang dalawa at nagsalita. Flower. Papanatalihin namin ang pangalan niyang Flower. Nang sabihin ito ng mag-asawa ay nakaramdam siya ng matinding paninikip ng kanyang puso. Ngunit pagpapasalamat na rin. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At doon ay nagpaalam na nga siya sa bata na mayroong namumugtong mga luha sa kanyang mga mata. Alam niya naman na nasa mabuting palad na ang bata. Kaya umalis na siya sa ospital at bumalik sa kanyang normal na pamumuhay na kung saan ay nagpatuloy nga ang kanyang pagtatrabaho katulad ng kanyang nakasanayan. Pero hindi niya na nga maiwaglit sa kanyang isipan. Sobra niya niyang namimiss ang batang si Flower at walang oras na dumaraan na hindi niya naiisip ang bata. Ngayon, determinado na siya na mahanap ang tao na umabandona sa bata at mabigyan ng hustisya si Flower. Ngunit nakaramdam siya ng galit nang abisuhan siya ng kanilang police department na sarado na ang kaso dahil ligtas na ang bata at meron na itong panibagong pamilya. Nagalit ang lalaki pero wala naman siyang magagawa dahil nakatoka lamang siya na mag-imbestiga ng mga illegal drugs at trafficking. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin na lamang ang desisyon na ito. At simula nga noon ay naging mabilis ang paglipas ng panahon. 23 taon na ang nakalilipas simula nang matagpuan niya ang batang si Flower. Habang ang pulis naman na si Marcus ay nasa 62 taong gulang na. Ngayon ay wala pa rin siyang pamilya, asawa o maging mga anak. Ibinuhos niya lang kasi ang lahat ng mga oras niya sa kanyang career na kung saan ay buong determinasyon niya itong ginawa upang hindi na maulit ang nangyari sa kaawa-awang si Flower sa kahit na sino. Ito ay kahit na matagal nang sarado ang kaso ng bata. Napromote naman ng lalaki sa paglipas ng mga taon at ngayon ay tuluyan na nga siyang naging head ng investigation team. Kinilala siya ng mga tao bilang karespe-respetong investigador at sa buong mga taong panunungkulan niya, napakarami niya nang naresolba ng mga kaso katulad na lamang ng mga murders, pagnanakaw, trafficking at maging mga organized crime na talaga namang nagpagulo sa kanilang bayan. Ang kanyang dedikasyon at abilidad na maresolba ang mga krimen na ito ay talaga namang kahanga-hanga at marami ang kinukonsidera siya bilang isang totoong bayani. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang katapangan, merong isang malaking sugat ang naiwan sa kanyang puso na minsan ay hindi tuluyang gumaling. May mga ilang sandali kasi kada araw ang naiisip niya na sana ay siya na lang ang nag-alaga sa batang si Flower. Ang imahe ng bata sa kanyang utak ay patuloy pa rin siyang binabangungot. Kaya naman hindi niya maiwasang mag-isip kung kumusta na nga ba si Flower. Masaya ba ito? Maayos ba ang naging kalagayan niya sa panibagong pamilya na umampon sa kanya? Lagi siyang nagtataka kung ano na nga bang nangyari sa kanya, kung ano na nga bang nangyari sa kanyang buhay, at kung ano sanang nangyari kung siya ang umampon sa bata. Magiging mas masaya ba siya sa buhay? Mamahalin at ituturing ba siya ni Flower bilang kanyang tatay? Magkakaroon kaya siya ng sino man na maghihintay sa kanya kapag umuuwi siya galing sa trabaho? Ang mga pag-iisip na ito ay laging dumadapo sa kanyang utak at hanggang imahinasyon niya na lamang ito nakikita.
Puro imahinasyon na lamang ang naghahari sa kanya kung ano kaya ang magiging pagbabago ng tadhana kung naging iba lang ang kanyang desisyon. Hanggang sa isang araw nga, nasa opisina si Marcus sa kanyang police station na pinagtatrabahuan nang biglang inanunsyo sa kanya na mayroon siyang bisita sa araw na iyon. "O sige, pasok ka," saad niya habang nakatutok ang kanyang atensyon sa mga papeles na tinatrabaho niya. Hanggang sa merong isang napakagandang dalagang babae na merong itim na buhok ang pumasok at nagsalita. "Ikaw po si Officer Marcus, hindi ba?" Pagtatanong ng babae na mayroong nahihiyang ngiti sa kanyang muka. At nang matitigan ng lalaki ang babae, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Tumango lamang siya ng oo at biglang nagsalita ang babae. "Matagal ko na po kayong gustong makilala, Ginoong Marcus. Yung mga magulang ko na nag-ampon sa akin ay kinuwento po ang lahat tungkol sa inyo. At tungkol sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin yung nakita niyo po ako sa parke." Nanlaki ang mga mata ni Marcus nang marinig niya ang sinabi ng babae at ngayon ay napakabilis na ng pagtibok ng kanyang puso. "Flower? Ikaw ba yan? Wow! Hindi ko akalain na makikita kita ulit," saad niya habang ang kanyang boses ay punong-puno ng emosyon. "Ni minsan sa buhay ko, hindi ako tumigil na isipin at alalahanin ka," dagdag pa ni Marcus. At sa pagkakataon na ito, ang kanyang mata ay napupuno na ng mga luha. Talaga namang sobra siyang hindi makapaniwala sa sitwasyon. Ang bagay na pinakamatagal niya nang minimiti na mahagkan ang napakagandang babae na ito na minahal niya at tinuring bilang kanyang totoong anak. Ngunit sinubukan niya pa rin naman na kontrolin ang kanyang emosyon. Pero maging ang babae ay hindi rin may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Pero nakakaramdam siya ng labis na pagmamahal na nagmumula sa lalaking si Marcus. Isang pakiramdam na nagdulot para maging komportable siyang mayakap ito. Sobrang naging emosyonal ang babae habang mangiyak-ngiyak ang kanyang mga mata. "Kumusta ka na? Ano nangyari sa buhay mo?" Pagtatanong ni Marcus na halata ang kuryosidad sa kanyang muka. At dito nga ay nagsimula ng ikwento ng babae ang tungkol sa kanyang napakagandang buhay na kung saan ay napuno ang paglaki niya ng pagmamahal at pagkalinga mula sa mga magulang na umampon sa kanya. Pero lahat ng ito ay nagbago noong namatay sila sa isang car accident ilang mga taon na ang nakararaan. Kaya naman naging mag-isa sa buhay ang babae na mayroong napakalaking pamana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa mga pagkakataon na ito ay naliligaw si Flower. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa napakalaking kayamanan na natanggap niya. Pero may kakaiba sa kanyang kalooban na laging nagpapaalala sa kanya tungkol sa pulis na nagligtas sa kanya mahigit 2 dekada na ang nakararaan. Gusto niyang makilala si Marcus at pasalamatan ito ng personal. Bukod doon ay gusto niya rin itong bigyan ng gantimpala. Pero bilang lalaking matapat at mabait si Marcus, ay nagsalita siya. "Flower, munting Flower, no? I'm sorry. Nasanay lang akong tawagin kang munting Flower. Ayun kasi yung tinatawag ko sa'yo yung bata ka pa." Natawa ang babae sa sinabi ni Marcus at nakaramdam ng labis na kagalakan. At dito ay nagpatuloy na sa pagsasalita ang pulis. "Hindi ako tatanggap ng kahit na ano mula sa'yo. Hindi ko naman ginawa yun para sa pera o sa kahit na anong rason pa. Niligtas kita kasi isa akong pulis at yon ang katungkulan ko. Pero inaamin ko na lagi kitang iniisip. Inaalala ko kung ano nga bang magbabago sa buhay ko kung ako ang nagpalaki sa'yo." Sobra namang sayang naramdaman ng babae sa naging revelasyon ng lalaking si Marcus. At pagkatapos noon ay nag-usap sila ng ilang mga oras. Maya-maya pa, ang dalagang si Flower ay nagsalita na kung saan ay gusto niyang i-hire si Marcus para malaman kung ano nga ba ang totoo niyang istorya. Dahil ngayon sikat na si Marcus bilang isang matagumpay na investigador. Kaya naman agad na tinanggap ni Marcus ang kanyang kahilingan. Bumuo siya ng kanyang team at nagsimula na nga silang imbestigahan ang tungkol sa nakaraan ng batang babae. Hindi naging madali ang lahat dahil sa katunayan niyan ay 23 taon na ang nakalilipas simula nang mangyari ang insidente at talaga namang napaka-imposible nang makadiskubre ng mga impormasyon na pwedeng magturo sa kanila ng biological na mga magulang ng babae. Pero determinado si Marcus na ibigay ang kapayapaan na kinakailangan ng babaeng si Flower.
Matapos ang 2 buwan ng matinding pag-iimbestiga, lumabas na nga ang kauna-unahang palatandaan na pwede nilang magamit. Nadiskubre ng mga polis na mayroong isang buntis na babae ang kinidnap malapit sa kanilang bayan ilang mga buwan bago madiskubre ni Marcus ang batang si Flower sa parke, kung saan napag-alaman niya sa kanyang pag-iimbestiga na kinulong ang babae na ito dahil iniisip ng mga kidnapper na isa siyang asawa ng isang milyonaryo. Pero sa kasamang palad nga ay doon din nanganak ang babae sa kaawa-awang kondisyon na kanyang kinalalagyan, at nang mapagtanto ng mga kriminal na nagkamali sila sa babaeng kanilang kinidnap at nalaman nila na isa lamang itong ordinaryong tao, ay iniwan na lamang nila ang babae na malapit ng mamatay sa isang malapit na ilog at inabandonan nila ang bata sa isang basurahan. Napag-alaman din ni Marcus na merong concerned citizen ang nakakita sa nanay ni Flower doon sa ilog, na kung saan ay agad niya itong kinalinga. Pero sa kasamang palad, tuluyan ding namatay ang babaeng nagkalinga sa nanay ni Flower. Kaya sa huli, ang nanay ni Flower ang nangalaga sa naiwang anak ng babae. At nang lumaki na ang bata, ay napag-alaman niya ang ginagawang investigasyon ni Marcus. Kaya naman agad niyang hinanap ang polis at dito ay kinuwento niya ang kanilang buong istorya. Nagawa naman ni Marcus at ng kanyang buong team na malocate ang biological mother ni Flower. Nasa kabutihang palad ay nananatili pa ring buhay. Hindi nga may pagkaila ang emosyong naramdaman ng muling pagkikita ng isang nanay at anak sa kauna-unahang pagkakataon matapos ng napakahabang panahon nilang pagkakahiwalay. Para naman sa investigador na si Marcus ay nagawa niya na ang tunay na layunin niya sa buhay. Ito ay ang makapagligtas at makatulong sa mga taong nangangailangan. Pero isang bagay pala ang hindi niya inaasahang magaganap. Makalipas kasi ang ilang mga panahon, unti-unting nagpakalagayan ng loob ang polis na si Marcus at ang nanay ni Flower na si Elizabeth, na ngayon ay nasa 53 taong gulang na, at sa hindi inaasahang pangyayari ay tuluyang napamahal sila sa isa't isa. Bukod doon, siya at ang batang si Flower ay nakabuo nga ng isang koneksyon bilang magtatay. Ngayon ay hindi niya na makita ang kanyang buhay nang wala ang babaeng si Elizabeth at ang kanyang anak nito. Dito ay labis na nagulat si Marcus sa daladalang sorpresa sa kanya ng tadhana. Makalipas naman ng 2 taon, kinasal si Marcus at Elizabeth. Ngayon ay isa na nga silang opisyal na ganap na pamilya na matagal lang pinapangarap ni Marcus. Kaya naman ngayon, ang buhay ng lalaking si Marcus na ginugol niya lamang sa paglilingkod at pagprotekta sa ibang tao, ngayon ay nakahanap na naman siya ng panibagong layunin sa kanyang buhay, at ito ay ang pagiging isang ama ng isang mapagmahal at napakagandang babae na si Flower, na pinaglayuman sila ng tadhana ngunit muli naman silang nagtagpo kasama ang kanyang asawa na si Elizabeth. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.